Isang magiting na lider at magaling na negotiator, ganyan inilarawan ni US President Donald Trump si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang naging pagpupulong sa White House sa Washington, D.C., US. Dito ilang mga mahalagang usapin ang kanilang tinalakay, kabilang na nga ang tungkol sa seguridad at pagtatakda ng taripa. Ating alamin ang naging detalye ng pag-uusap sa report ni JB Piedragosa. Sa isinagawang 3 araw na official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos, ilang mga mahalagang usapin ang tinalakay kasama ang ilang mga matataas na opisyal. Kabilang narito ang pakikipagpulong kay US President Donald Trump. Sa kanilang naging pag-uusap, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang matibay na relasyon sa pagitan ng US at Pilipinas. Gayon din ang kanyang hangarin na mas mapalakas pa ang ugnayan ng dalawang bansa. We're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, ties that go back over 100 years. And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, this has evolved into as important a relationship as is possible to have. Sinagot din ng Pangulo ang tanong hinggil sa pagkakaroon ng balanseng relasyon sa pagitan ng China at Amerika, lalo't pangungunahan ng bansa ang ASEAN Summit sa susunod na taon. There is no need in a sense to balance our relationship within the United States and China, simply because our foreign policy is an independent one. And we are essentially concerned with the defense of our territory and the exercise of our sovereign rights. And again, our strongest partner has always been the United States. But of course, we are trying to form coalitions and multilateral relations. Sinuportahan naman ito ni US President Trump at tiniyak na wala itong nakikitang problema sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China. And I don't mind if he gets along with China, because we're getting along with China very well. We have a very good relationship. He has to do what's right for his country. I've always said, make the Philippines great again. Do whatever you need to do, but you're dealing with China wouldn't bother me at all. Natapos ang kanilang pag-uusap sa pagbaba ng 19% mula sa 20% na taripa ng mga produktong ipapasok sa Estados Unidos. Samantala, nauna nang nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay US Defense Secretary Pete Hegseth, kung saan tinalakay ang kahalagahan ng umiiral na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Pinuri rin ng punong ehekutibo ang joint exercises na isinasagawa ng US military at Armed Forces of the Philippines na anyay malaki ang naitulong sa pagpapaunlad ng kanilang kakayahan at kahandaan. Samantala, pinahalagahan ni Pangulong Marcos Jr. at US Secretary of State Marco Rubio sa kanilang pagpupulong ang pagkakaroon ng Ironclad Alliance. Nakipagdialogo rin ang Pangulo sa mga matataas na opisyal mula sa Semiconductor Industry Association ng Amerika. Giit ni Philippine Ambassador to the United States na si Jose Manuel Romualdez, isa ang semiconductor sector sa mga industriya sa bansa na may malaking ugnayang pang-ekonomiya sa Amerika. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, JB Piedragosa, Congress News.